PBBM nandilim ang paningin matapos ibunyag ng DPWH na hanggang 22 classroom lang out of 1,700 ang nagagawa niya sa loob ng isang taon. Administrasyon ni PBBM tuluyan ang mawawasak dahil sa bulok na pamamalakad nito. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Gulat na gulat si PBBM matapos ilantad ng DPWH na hanggang 22 classroom lang ang nagagawa niya ngayong taon. Gayong limpak-limpak naman na pondo ang inilalaan para rito. Ayon pa sa pananalampak ni Atty. Rowena Guanzon, napatunayan talaga raw umano ni PBBM kung gaano ito kabangag na presidente. Kalakip rito, tila nadismaya si Bam Aquino, chairperson ng Senate Committee on Basic Education dahil sa lala ng daming backlog classroom, kung kaya't nangako ito na by 2028 iaabot niya hanggang 200,000 classroom projects. Will the President certify as urgent po yung Classroom Building Acceleration Program, although it has been identified as one of the priority bills of the administration po? Senator Bam Aquino called on the President to certify it as urgent, considering po that only 22 classrooms were built so far. Opo, alam po natin na ang classroom shortage ay isa po talaga sa gustong tugunan ng ating Pangulo. At kung ano man po yung bill, sana po mabigyan po agad ng kopya dahil hindi pa po ito naaaral. Kapag ka po nabigyan na po ng kopya ng bill, tignan po natin kung dapat na pong umaksyon ng Pangulo. Next question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Can we have Malacanang's take on Makabayan's statement that while the Marcos Jr. administration says that there's no pork barrel or any kind of insertions in the 2026 budget, there are still institutionalized pork in the form of allocable funds na ayon po sa DPWH, ceiling for infrastructure projects per district? Siguro maaari niyo po muna silang tanongin, nasaan yun? Ituro nila para makasagot tayo ng tama dahil kung sila ay magsasabi lang na mayroong mga allocable funds para sa mga lawmakers' pet projects, siguro dapat ibigay nila sa atin ang listahan, ituro nila, at kung sino mga lawmaker ito. Follow-up lang po sa question ni Ate Kat. A UPD-USC chairperson Wax Buenaflor was subpoenaed by the police for organizing a protest in UP Diliman. Nagwa-warrant po ba yung pag-organize ng mga protests? Nagwa-warrant po ba yung gantong pag-organize ng protests for them to be issued a subpoena? Unang-una, ang pagbibigay po ng subpoena, hindi naman po ibig sabihin na yung taong pinapatawag ay may kasalanan. Maaari makapagbigay lang sila ng mga impormasyon na makakatulong upang makita, ma-pinpoint at masama sa kaso yung dapat na masama. So kapag po kayo ay inisyo ng subpoena, it doesn't mean that you will be included as one of the respondents in the case. So you might be just called upon to give some information that could help the investigation of the investigating body. Next question mula po kay Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Pa-expound lang po sa statement ni Secretary Teodoro. He said the Philippines is at the spearhead of current threats to the international order, citing China's latest illegal action sa West Philippine Sea. And he said, and I quote, "The President has instructed us to be unyielding and to reshape our defense ecosystem as quickly as possible into a multi-threat, multi-domain system." Okay, unang-una, alaman po natin kung anong sinabi ng Pangulo na we will not surrender a square inch of our territory. So hindi tayo titiklop sa ating pagpoprotekta sa parte ng karapatan natin, ng bawat Pilipino at ng interes ng ating bansa. So ang nais lamang po din ng Pangulo ay palakasin ang ating puwersa para sa ating defense. At the same time, makipag-ugnayan sa mga nasyon na may parehong values and goals. Yun lamang po. Ito'y para sa atin na rin. Internal resilience ang kinakailangan natin. Follow-up lang din po, Yusek. Patuloy pa rin po yung ingay regarding sa coup plot or destabilization. And maraming nagsasabi po na posibleng ang Pilipinas po ay magiging kagaya po ng Myanmar. Comment po ng Palace. Tingnan nyo muna kung saan nagagaling ang mga issues na ito. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers, walang mga otoridad para magsalita? Kung ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto,
wag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Thank you. Next question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, sorry. May I just ask on dun sa SALN kasi you mentioned that the cabinet members will meet tomorrow. Ano pa po yung pag-uusapan nila regarding sa release ng SALN given nabanggit na ng Pangulo na susundin naman niya yung pulisiya ng Ombudsman tungkol sa pagiging open sa SALN? Magmi-meeting pa lang po sila. Siguro tignan po natin, baka sa Lunes makapag-report ako kung ano po yung napag-meetingan nila tungkol sa kanilang SALN. Pero ipag-usapan ba mga safeguards, mga ganun po ba, or paano ba? Hindi ko masasabi, hindi ako kasama sa meeting. Basta bukas magbi-meeting Pero po sila. safe to say, Yusek, na good as yes na magre-release. Hindi ko masasabi kung good as yes. Kasi sila po yung magmi-meeting. So hindi ko po masasabing yes kasi hindi po ako kasama sa meeting at sila po ang magdi-decision dito. Okay po. Samet Dinilia, Business Mirror. Yung follow-up lang rin po, ma'am. Aside from SALN, may other topics pa po bang pag-uusapan sa cabinet meeting tomorrow? Hindi sa akin nabigay ang agenda, pero alam ko na nagkakaroon ng issue about sa SALN at ito ay natanong natin kung darating yung time na maaari sila magbigay ng kanilang SALN voluntarily at yun nga daw po ang pag-uusapan nila bukas. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Can we just get the palace statement, ma'am? Juan Ponce Enrile and Gigi Reyes and Janet Lim Napoles were acquitted of 15 counts of graft related to the PDAF scam. Nagsalita na ang korte. So, igalang natin. Igalang po natin kung anong desisyon ng korte. Pero hindi ho ba ito nakaka-create ng doubt sa isip ng sambayanan na bakit walang napaparusahan? Yun nga po ang nais nating ipahiwatig sa taong bayan. Ang Pangulo, ang gusto niya, kapag nagsampa ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt, at kapag hindi po naakusahan o nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt, talaga pong magkakaroon ng acquittal. Sige. How do you convince the public that the palace is not actually just giving a slap on the wrist or parang a light reaction to this, given that Juan Ponce Enrile is a sitting official in the Marcos administration? Paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluensya sa korte? Korte po yan. May separation of powers at kailangan po natin igalang kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system. Okay, wala nang tanong, Yusek Claire. Salamat. Upang makamtan ang food security sa bansa at patatagin ang pangkabuhayan ng ating mga magsasaka, mas pinaigting ng Department of Agrarian Reform ang operasyon nito sa buong bansa upang tuparin ang pangakong pamamahagi ng 400,000 hectares ng lupang sakahan sa mga kwalipikadong magsasaka ngayon 2025. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang kapakanan ng mga magsasaka at tiyakin na may sapat na supply ng pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, buong puwersa ang operasyon ng kanilang tanggapan upang maabot ang target ngayong taon at pabilisin ang pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Batay sa tala nitong lamang August 2025, sa ilalim ng